galing ta diri magkita ay nasa tanan atong giday ang atong buhi nga Dios. Ato gipasidugan siya ug gipasalamatan tungod sa iyang pagkamaayo o sa iyang pag-atiman kanato sa matagal. Kani siya nga ko ang okasyon, bago lang ko nang ibaloan ato ang last week. Then, ang akong husband may nakabasa sa chat na usa ko nga mo lecture, mo speak ani nga women's conference. Then, sa akong kaugalingon akong hunahuna, Lord, sa ka-great challenge para na ako. Pero man ko atubang o mga tao, pero ang kanyang pag-deliver sa message ni God, ang pag-deliver sa message ni God, usa ka dakong trabaho. Dakong trabaho na siya. No? Dili sa yun. Kay ma-pressure ang imong mental nimo, aspect nimo. Then, ang imong feelings nga, ang imong emotion, kay busy ka as a nanay. Yes. Busy as a nanay. Naragid ko sa akong routine nga trabaho, libot-libot. No? Dali ra kayo ang gabi mo abot. Pero batay buhaton, dugay kayo. Dugay kayo mo tuyok ang oras. Ilaay na ta katugon na lamang ta. Anyway, so ako gipasalamatan ang Dios ni ini nga higayon tungod kay usa ka dako nga blessings para kanako o para kanatong tanan nga niamo, no? Nga naman tungod kay usa ni siya ka panahon nga kamo punon sa Dios sa mga pagtudlo. Amen? Punon ta ni Lord sa mga pagtudlo. Di na ko na-amaze po ko ani nga team nga gimoy gihatag para kanato. Kay daghan ko shortcomings ani. Shortcomings mga pagkulang, no? Nga angayan natong buhaton mga babae, pero dili nato mahimo kay nakalimot ta, dili ta aware nakalimot na ta kay ang atong giuna-una ang tanan lang atong mga lihokonon everyday, no? So mas maayo gyud nga ang ato ang leader, ang atong pastor o uban nga mga pastora nga nakahuna-huna ani nga maghimo tag conference. O wala man gud ko nakaapil atong time sa Pastor Bros. Pero sa katong time sa ministers meeting naka-hisgo si pastora PC nga naay women's nga himuon diri sa Manuyod. Ang gathering diri sa Manuyod. Ang akong pagbati nako, interesado ko nga motambong mo apil. Ang ako nga malingaw ko, akong kaugalingon malingaw ko, ma-exempted ko sa akong trabaho, maka-relax ko sa akong trabaho ng ganito kay. Kung mo-apil na ta, maglingkod naman ta, maminaw naman ta, di magkaon, relax sa kaayo. Pero wala ko magdahong matagaan itong trabaho ingani. No? Pero kinagipang post diri sa Facebook na katong about sa health tips. So dito nakakuha ko din, gisugdan ako. Kay namang murag ang akong lever ba na ikamay nga ko. Kanang mga gitawag kaning PATS, no? Moderate PATS na fatty liver. Gaya nga mga fatty liver, okay. So, mo na siya. So, mo nang mukaon ko, mabusog gani ko, murag maglain ng akong bation, sa akong ulo mo diretso. Instead na mabusog ka mo ato, mo nourish ang iyang nutrients dito sa liver, dili maka-direct kay nga mo, na yung mga hugaw-hugaw, which is the fatty, ang iyang hugaw. So, gikontrol na ko ang akong kuhan. Gikontrol na ko ang akong pagkaon ako. Salamat sa Ginoo nga nakahimo ko ako. Mo na nanay mga nawala-wala na mga symptoms diri sa akong kuan skin. Kaya usa man guna siya nga symptoms nga ang imong liver na ihugaw. Nga panahon mga igsuon, aduna ako'y pat ka mga anak nga gi-entrust ni Lord, duha ka babae high school o duha ka laki na elementary na diri uban namo.
Salamat sa Ginoo nga nagbabungahon usab spiritually ang buluhaton sa Dios sa amo ang pagpangalaga dito sa maayong tubig dawin o sa ilang Thanksgiving. Okay. So nagtuo ko nga daghan-daghan ang mutambong karon nga mga babae. So daghan man ta pero wala na ta niabot og 100. Pero anyway, atong gitinguha nga makatambong gyud ta kay natay gi-expect unsa may gi-expect ninyo karon? Okay, so sa atong lecture time na to, so ako ni siya i-throw, no? Naay mo kuan, naay mo share sa imong mga opinion, sa imong ideas para kuan siya kanang dili alive ang ato ang kuan. Alive ang ato ang lecture time na to. Dili siya ingon nga ako ray sige sulti diri kay ato ang panghuna-huna lapad. Broad ang ato ang kuan, ato ang kuha nga mga ideas nato. Okay? So ando kay i-reflect na ninyo sa inyong kaugalingon pag-reflect then sa panahon na mga opportunities ma-apply. Kayo dili ninyo mabasa, dili ra taman. So ang inyo rang mga old manners, ang inyo rang mga naandan oray mahimo. Hallelujah. Ato sa pangbuong Diyos. Hallelujah. We glorify your holy name, Father God. We exalt you, Lord Jesus Christ, as our personal Savior and our Lord in our lives. Thank you so much, Lord, for this great opportunity. Thank you so much, Lord God, for you have imong gihatag Ginoo ang imong balang imong butong anak o Dios aron kami Ginoo makasabot sa tinuod na gugma o God o nga amo kini maapto. Amo Ginoong ipadayon sa ngayon kami Ginoo masangkapan pa Lord God sa amo Ginoon. Kahibalo Lord God sa among padayon nga pagkinabuhi Ginoong Dios sa mga kalibutan nga mahimong yung example Ginoong Dios isip ko sa namo ka dignity Lord God sa among pagka-Kristohanon. Salamat Lord ni imong rasa imong Santo Espiritu Lord God, mo akong isaligan, Lord, na maghahatag Ginoo kahibalo sa pag-deliver, Lord, sa pagsaysay, paghanay ni ining tanan Ginoo, alang kanamo nga among masabtan, Lord, ug among mabalon kini hangtod pa sa amo ang Ginoo pagkinabuhi sa matag adlaw sa amo Ginoo mahimutangan nga lugar, nga iglesia, Lord God. Din padayon kami nga matalagad, Ginoo padayon kami nga magsunod diha sa imong kabubuton. Lord, salamat nining orasa among gilauman, Lord, ang imong presensya nga niya ka sa among taliwala. Ani ka Ginoo magapamuhat sa matag of dignity. Okay? So, kadaghanan ako ni madungog dignity, na remind ko. Kay wala naman ta sige glantaw gud ani, wala naman ta sige grace. Sa dignity. Okay, unsa man ang dignity? Sa Bisaya, kaligdong. O, kabalo ko anak, kaligdong. Sa Tagalog, karangalan. In English, you are worthy of honor and respect. Okay, so wala siya. So, usaw na to na. Okay. Friendly. Okay. So, una sa tanan ay mong kaugalingon, kasi mong buhaton sa imong kaugalingon. So, para sa imong kaugalingon, kinahanglan ang imong pagpanulti, ang imong actions, ang imong appearance. So, imo na siyang tagaan nimo siya og pagtagad. Usaon pagyod. Kisa pa yung refreshment. Okay, cultivate self-respect, set boundaries, act with grace and integrity, while recognizing and celebrating your strength and values. So, ato ni siyang i-detalye. Kaya di kayo ni siya masabtan, di kayo klaro sa mga gulang.
So tabangi lang ko ninyo og binisaya sa pag-elaborate, sa pag-emphasize. Okay. Core principles of dignity. Sa mga kuan nato, mga beginners, kay becoming a woman of dignity. To begin. Una, ang katong self-respect and self-worth. Self-worth. Okay. So kini siyang self-respect and self-worth is understand your inherent value and treat yourself with kindness and respect. So, una sa tanan atong i-reflect sa atong kaugalingon. Atong ipahaom sa atong kaugalingon. Sa una to na, una sa tanan, mga basic man ni siya na principle na para sa atong kaugalingon. Self-respect. Usaon nimo nga imong tagaan ang imong kaugalingon og self-respect. Nga usa siya ka worth sa imong ha. Usaon nato na. So kinahanglan nga imong i-treat siya o pagkamaayo nimo. Imo siyang i-treat sa mga maayo nimo nga buhaton. Sa mga beginners, sa mga beginners, usaon man nato? Self-respect ang una nga principles nga to become nga makaangkon kita og dignity. Okay. Isgot man tagdignidad ang kalingdong. For me, we, you, all of us, is a reflection of God. So, dapat makabaluta ko dun sa atong valor, yet sa tubangan sa Ginoo. So, when we value ourselves, that means we give respect to ourselves because we are the reflector of God. Okay. God. So we are created in God's image and likeness. So unsa man ang kinaiya sa Dios? Okay? So ang verse nga para mo inyong hinumduman gyud every day. Okay. Kaniyo sa lamang ni siya ka principles kung saon nga magkaroon kita ng dignity. Okay? So hinumduman nato no nga we are the image and likeness of God. So kung sa atong kaugalingon, respetuan nato. Unsa dayta God's image and likeness. So dili nato siya sa term nga mag-abusar kita og mga dili matarong nga mga buhat sa atong kaugalingon, no? Kay image and likeness ka, there is purpose nganong niboto taning kalibutan. Dili ingon nga pag abusaran. Ingon, dili man ko laki nga kuan kanang magbagdoy-bagdoy, dili man ko kuan kanang kuan nga pagka babae. So naatay mga shortcomings, wala ilang gyud nato ma-recognize, wala nato ma-realize. Wala nato ma-realize, natay mga shortcomings, wala nato ma-realize. Si ako gani saan ako kaya nga ako mahimumduman nga kanang dugay matulog. Kay unahon tong mga di na kaayo importante nga mga trabahoon kay gusto nga ang imong ang nanay gyud basta naanad na ka nga ang imong balay hapsay permi. So di sa di ka matulog hapsay yung gyud nimo. Pero ang oras wa na. Di na maayo sa imong lawas. Di na maayo sa imong lawas. Ang anak ko. So nagrespeto pa ba ko sa akong lawas? Gitagaan pa ba na ako worth ang akong lawas? Wala na. Mao na nga pag-abot sa buntag ang akong mata hiloy. Mubako dug sa iyo kay naana po ng routine pero ang lawas wa na. So unsaon pa mahimong effective para sa katuyuan sa purpose o sa purpose sa Dios nga iyahang gi-design para nato. So mao na siya atong respetuhan. Ako sa gyud ko ana nga kuan ko ana, pakyas ko ana kay sa una katong dito pa ko sa Shaton. Ay himuon lagi gyud na ako nga nindot ang akong paglantaw matulog ka nga okay ang ako muna. Pero ay wala man ko ilain katabang. So mao na nga akong buhaton. Pero pagmata na ang akong kaugalingon. Kalabangon mo na ang akong kuan, ang akong lawas nako. Siya nag-anam-anam na to siya og coat sa imong mga cells para mahimong kuan siya.
mahimo siyang sakit. Okay. So, mga buhat nato nga tagaan natong self-respect, tagaan natong respeto ang atong kaugalingon, no? So dili kayo ta kakuan, dili kayo ta ka express. Ikaw sis Melde. Unsa pa nga mga buhat nga ways nga kailangan mapakita nato ang ato ang respeto sa atong kaugalingon. Oh. Bati sa atong isip tao, si Kristo sa atong kinabuhi, kaya sa atong pagpanulti, pwede yun nga kainon ang atong isip tao nga wala kay Ginoo. Okay. So, sa ato ang mga pagpanulti everyday. Okay. Sa ato ang pagpanulti. Kinahanglan, kuan gyud ta, oriented gyud ta sa pulong sa Dios. Panahon sa Bible study, maminaw gyud ta, i-take note nato kay kung dili man gyud ta aware sa pulong sa Ginoo, magpaturato ra gyud ang atong baog sulti. Diretso ba, walay kalma ba, walay control ba, walay break. Kay ngano, dili man ka aware sa imong kuan, gihimo nga di na dayto maayo, wala na kay respeto sa imong kagalingon og ngadto sa uban. Kay mag-una ang respeto nga moabot nimo ang imong kaugalingon mismo. Sabi pa ang ubang tao mo kuan nimo, mohatag nimo og respect. So una kita gyud ay ang unang mo respeto sa atong kaugalingon, kita mo'y mag-una og pagbuhat aron nga ang tawo nga naglantaw nato, ingana day siya nga pagkatao, ingana day ang ginahimo, ingana day ang iyang pagpanulti, ingana day siya manamit. So inganaon pud nato siya pagtratar. So the same, kung giunsa nimo pag-respect ang imong kaugalingon, the same sa tawo nga naglantaw nimo. Hallelujah. Og respect og ang atong kaugalingon giabusaran nato, ang atong kaugalingon wala tay paki, o sa word nga walay paki. So makaingon ta nga. Mo kay respeto siya na ako. Kay ikaw mismo una ang walay respeto sa imong kaugalingon. Hallelujah. Una sa tanan nga atong i-cultivate self-respect. Amen? Amen. Hallelujah. Self-respect dili nato abusaran. Paguli nato sa atong balay, buhaton nato unsay mga maayo para sa ato ang kaugalingon. Amen. Integrity and honesty. Unsa nako ani kaning langayon ko ba langayon? Langayon. So act with honesty and integrity in all your dealings with personal and professionals. Nasa mag-set out tayo ba? So naka-account ta ganiya? Nakahimo ta? Og 9:30? 9:30 ang atong gisugdan ganiha. So natay integrity. Then honest ta sa ato ang gisulti. So what you do, what you say, do it. So unsa atong gisulti, buhata. Og mayon ka, pahulang masa ko bi. Kay kinahanglan kayo karon din ako nang iuli og ma. So, napakyas man ugma. Mutago ka, muadto ka sa imong gihulaman. Okay, mga nanay, no? Mutago ba ta sa ato ang gihulaman or ato ang sultihan nga dito sa takabayan, tagaan sa pagpalugi. So, ang mas maayo, honest ka sa ato ang situation o atong isulti kay maluoy ra man gyud ang tao. Kaya nang ang ako ba, maulaw ko or malanganin ko, ingana ba? So, correctionan ko ani og salamat sa Ginoo nga mamahimo na nako ni nga dili na nako ikaulaw, ang dili ana yung ikaulaw. Buhaton. So, next, grace under pressure. Ang sana siya? Maintain composure even in challenging situations. So, ang sana siya? No, mahimo ra kang composure means calm ra ka sa imong pagbati bisan kuan na ang imong palibot kanang kuan na sila unsa nang pressure sa Bisaya nagpanik na kanang tarantar na ba ako ba kanang dili na maayo ilang mood. Example, husband and wife
nagkuan. Ang laki, ang bana, nagsige nagkuan, pangasaba. Tapos ang babae mo, pangasaba po ka, na magdilaab po diha, daghay mga damage. Ang akong mama, siya ramang gud naginusara dito, wala siya, nako igsuon nga dili maayo ang kinaiya, kaya wala nang alagad o Ginoo. So, di kaya sila magkasinabot. So, si mama, para kuan ang iyang gibati, ma-relieve siya sa iyang kaugalingon, diri niya ginasulti sa ako. Diri niya ginapagawa sa ako. Pero, ang akong tambag sa iya, kuan na gina sa Ginoo hatag gina sa Ginoo ang imong kuan, ang imong pagsalig. So tuod man nakaangkon gyapon si mama og tubag sa iyang mga pag-ampo. Ug tubag po sa among mga pag-ampo. Kay niabot gyud sa panahon nga grabe gyud ang sitwasyon ato na kadto siya nga panahon, no? Di na gyud maayo. Moingon na lang ko sa inyo, di na gyud maayo. Grabe na gyud ka, worse na gyud. O padayon na gihapon wala gyud pagbati nga nasuko ko sa akong igsuon kay sila ra man gyud nahibalo dito wa kaayo ko mahibalo sa ilang hinadlaw-adlaw nga mga buhat. Kulang ato na nang kuan sa mga pag-ampo idol sa Ginoo sa mga pag-ampo. Mahikapon ang iyang kasing-kasing uban sa iyang asawa nga mangayo sila pasaylo diha nimo. Tuod man gihimo to nila kaya ang ato muulit na bitan ako kay ako'y kintahay magkuan, ako'y magpasiguli sa ilaha. Pero wala na ito nahitabo tungod kay ang Dios nagahimo og milagro sa kinabuhi atong akong mga igsuon o na-reconcile sila ato. Pero nagbalik-balik ra gihapon tungod kay naalagi espiritu nga dili maayo sa iyang kasing-kasing. So nagampo na pud si mama. Iyang gipalagpot ang espiritu sa Dios. Espiritu sa kaaway, espiritu sa kaaway diha sa kasing-kasing sa akong igsuon. Tuod man, gitubag yun siya sa Ginoo. O pag-auli niya sa balay, wala na sila diha. Nang lakaw na. Ako, dito uban ang iyang lawas. Kaya ang daot ang espiritu naman sa iyang lawas. So, nanghawa sila. Alangan man ang espiritu ra, nawa pa man mabago ang iyang kasing-kasing. So, apil ang iyang lawas. So, namalhin sila, o naluag na ang pagbati ni mama. Kaya nag-ipon naman dito sila dito sa balay sa akong mama. So, salamat sa Ginoo na sa iyang kinabuhi dito, iyang sitwasyon dito sa amo ang lugar sa Marihatag. So, mara mo igsuon ang akong gi-offer sa iya kay layo man lugar. Maminaw ra gyud ko bisag balik-balik na nang iyang pag-istorya nako. Maminaw ra gyud ko, di gyud ko moingon nga. Di na ta mag-istorya ma. Ay kapoy na maminaw. Dagan pa ko balik-balik na istorya. Usahay na yung mga anak siguro magingana, no? Nabalik-balik na nang imong istorya. So, kuha na, sakto na pero ako wala gyud ko ana. Ga-offer ko sa ako ang kaugalingon nga mohatag ko magpamimaminaw ko sa iya o aron na siya ma-relax ang iyang pagbati. Tuod man, bisag daghan na gibati si mama sa iyang lawas ng kapoy-kapoy o may sakit sa iyang heart nga wala gyud gani siya pa-check up ana pero galahutay ra gyud siya tungod kay ang iyang pagsalig sa Ginoo. Kanunay ra gyud nga lig-on diha sa iyang pagtuo. So salamat sa ang usa ka pamilya may nagpadayon sa pagsimba matag Domingo. Kalipay na niya, passion na niya sa pag-share sa pulong sa Dios. Ug na siya gidumala, na siya gi-design nga ilahang kuan tigumanan. Hallelujah. So manang mga igsoon. Grace under pressure. Hallelujah. Next, respect for others. Treat others with kindness, understanding, and respect, regardless of their background or circumstances. O mga igsoon, no? Kita usara diha sa lawas ng Kristo. Ha? I-treat na to ang atong matag usa ka igsoon as we love also our. Ingon niya atong gigug ng atong kaugalingon. Kaning treat kindness, ang gingon ni Lord katong iyaha ganing sugo nga
Love your neighbor as you love yourself. No? Kinsa man tong higugmaon, ang kapareha ba nato hitsura? Ang kapareha ra nato kuan appearance? Kaya nga na mo sa kayang kinaya sa tao. Mahigugma ra ta sa para sa nato kahumo. Hallelujah. Ato ra mo estudyohan na karon, taas-taas na siya, no? Nga treat others with kindness, understanding, and respect regardless of their background and circumstances. No? Say man didiri man kita ay dili kay basin kuan nato siya gibati matakdan ko. Atong i-treat siya of kindness. Hallelujah. So klaro ra kayo nato ni, no? Mga babae, klaro ra ba kayo nato ni kanina kuan? Kanina pagpasabot? Hallelujah. Respect others. So, unsa may gusto sa imong igsuon, respetuhin siya. Ayaw pagsawaya. Alain man to siya, di ko ato niya. Respetuhin kay nonay niya. Siya, matulog kog sa iyo. Ayaw na ko ninyo og disturbuhan. Ayaw lang magod katulog, kay ganahan pa ko makigkuhan nimo. Nga naman ba, atong tugawon. No? Labi na ang mga gulang karon, sa iyo na mga tulog, o sa iyo mga mata. Ang mga batanon, sa iyo mga katulog, na na may cellphone, dugay matulog. Pero sa una, mga batanon, sa iyo matulog, dugay mo mata. Nga naman, ay gatubo pa man. Ang mga gulang. Ikaw ating pati. Ikaw ating pati. Kasi naka-oras na tulog. Hindi pa kumplito ako mga anak na nasa balay. Magabulat. Okay, mo na imo. So, mo na imo nga prinsipyo. Salamat sa Ginoo.